Buntag sa tanan. So, yes. Kinsay ganahan anang nakasulat diha sa screen. Mayong amen. Amen? Lain-lain ta klase o kapoy. Mga teachers, bago ra na klase. Mga mama o papa, kapoy pangita para sa eskwela. Mama og tas, no? Kapoy og tas. Mga estudyante, kapoy pod mo, di ba? Kapoy gyud, lain-lain taog, kapoy og lain-lain taog. Lord, unta makapahuway ko. Lord, laming ibakasyon. Salamat sa Ginoo sa pahuway nga atong makuha lang gyud diha niya. Amen? Pwede ta manindog o atong basahon ang pulong sa Dios. Let's honor the word of God this morning. Nako dihay English ug Bisaya. So atong basahon ang Bisaya. Maklaro la ba? Dili kay. Sige, English na lang. Okay, let's read Matthew 11:28 to 30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Let's pray. Father in heaven, we thank you for your wonderful message for us this morning. Salamat Ginoo nga ang tinuod nga kapahulayan na alang gyud diha na nimo namo makaplagan, Lord. And salamat nga karong buntaga Ginoo, you will speak to us through your word. Holy Spirit, minister to our hearts, Lord God. I pray that every word spoken today, Father God, will minister to our hearts. And Lord, amo gyud kining maabsorb, amo kining i-receive, amo kining dawaton ug amo kining kuptan Ginoo sa among mga kasing-kasing ug matagsa-tagsa ka kinabuhi o Dios. And Lord, as we continue, Father God, hide your servant behind your cross. May you be seen. May you be heard, Father God. And I pray, Lord, continue to take your rightful place, Lord God, in our lives, Lord. Be enthroned and be magnified in this place, oh God. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat mga kapanglingkod ang tanan. Hallelujah. So, karon magstoryahan na ita. Magstorya ta kabahin. Unsa man gyuning pahuway. So mayon ka og mo Google ka or mulanto ka sa Facebook ug asa ba na sa internet. Pag moingon gani ka nga rest, ang mahuna-huna nato kay self-love, di ba? Self-love, self-care. Dapat jud, magpa-hair, magpa-nail sa mga girls. Dahil it's okay man na siya. No, dapat magpa-relax kitsa tong ganahan magpamasahe para magpa-relax. Di ba? Pahuway dyan na siya sa atong paminaw. Pero mas nindot gyuning pahuway according to the Bible. And mo na siya atong namnamon karong adlaw. I believe, kapila na nato ni nadunggan nga verse. Sige na ni siya natong makitaan, sige na ni siyang gina-share, but I believe that this is a very timely reminder kanatong tanan nga you deserve rest. Ingna imong tapad, deserve nimo mo pahuway. Deserve kayo. Let's go to verse 28. It says there, ngayon diha, come to me, all who labor and are heavily laden. Sa Bisaya pa, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan. Kinsay naigipasan ron? Amen. Kitang tanan. Come to me, all who labor and are heavily laden. So si Jesus ang nagingon dire, siya ang gaistorya dire. He invites the weary, not the perfect. O sahay ba, maingon ba ta nga, unya na kong pahoy, daghan akong nahimo. Kailangan ako i-prove good akong self. Kailangan mahimo jud na ko ni, ma-achieve na ko ni, unya na ko mo pahuway. Inana ba ta sa atong kaugalingon? Dili ni mo deserve mo rest kay wala pa kay naabot. Mga batanon, itong mga young professionals nga nagkuan pa sa ilang career. Di ba? O sa'yo makaanat, ay wala pa ko naabot. Wala pa ko nakapundar aning akong dream house. Dili sa akong pahuway. Wala pa na ko ni. Wala pa ko na reverend. Di pa kong pahuway. Unsa pa. Daghan kay ta ginasat nga goal sa atong self nga lisod siya, maabot siya, pero lisod-lisoron gyud nato atong kaugalingon usahay. Nga ingno nato nga dili nato deserve mo pahuway. But the Bible says, come, those who labor and are heavily laden.
Niingon ba diha nga come when you are perfect? No. Niingon ba diha nga come when you have achieved your goals? No. Niingon diha ang gikapoy o gibug-atan. Dali diri. Niingon si Jesus. So Jesus invites the weary, not the perfect. So kung mag-achieve ta nga ma-perfect yun nato atong goals, dugay yung kita makapahuway. No? Amen? So, kung gikapoy, dool kang Jesus. Because come is a present and personal invitation. Dili ni mo kailangang paaboton nga strong ka. Anong pahuway man ka og strong ka? Di ba? O niya na, kuan, kani, daghan kayo tag-excuse. It's come now. And our exhaustion, ang atong kakapoy, is not a disqualification. It's the very reason we are invited. Kaya gikapoy gani ka, gi-invite ka ni Lord mapahuway. So, personal lang nako nga experience. Kaning bag-o pa minabot dito. Dapat siya na ibuhaton. Kay dapat gyud bisi-bisihan. Kay Lord, grabe, pamilitihan ko mig mahal kayo, nabot mi diri, unsa na ako ika-report ana dito. So, sadly, mo na nasa kong mind when we arrive there. Patyon ko na ko akong kaugalingon sa kakapoy and feeling na ko dili gyapon enough. And then, feeling na ko o kapuyon ko, hala, sayop akong kuan. Naano ko sa wrong nga path. Hala, Lord, sayop man nagay na akong gihimo. Anong gikapoy mong ko, Lord? Dapat mulay kapoy diri sa imo, Lord. Ana akong mindset pag abot dito. And then I realized, kay gikapoy gani ka, pahuway. Pahuway. Say pahuway. Hikapan ng abaga sa imong tapad, pahuway. Usahay, dili pod ang ato ang kabisi, dili pod ang kanang goals lang nato ang makapakapoy sa ato. Most of the time is the distraction that stops us from resting in God's presence. Okay, balik tagamay. Yes, nindot nang mo-relax, magpaspa, katong sa maka-afford, magpahilot sa atong soaking manughilot, or magpa-manicure, pedicure, or mo ato sa beach, dito ka manghupaw, ana ba? Nice na siya. Pero nindot na siya, og magpahuway gyud ka sa presensya sa Ginoo. Mahurot na lang imong kwarta og pinaspa diha, pa manicure, pedicure, facial, hot do na nimo ang skincare nga baligya didto. Pero di gyud ka makapahuway kung wala ka sa presensya sa Ginoo. Amen? So, lahi ra gyud og magpahuway ka sa presensya sa Ginoo. Mauna nga kaning distractions, unsa man ni siya karon sa atong kinabuhi. Kaning saba kay sa atong life. Schedule nato nga busy, atong mga cellphone. Unsa pa? Social media. Ato ang mga, unsa pa na diha nga mga problema, distractions na siya. Bisi-bisihan, gyud kakayo pirmi. Most of the time, moog yun ni sila makakawat sa atong pahuway. O sige, mo relax ko karon Sabado, dili ko magtrabaho, pero mag-cellphone ko. Karon paglanto nimo sa cellphone, disgrasya diri, disgrasya didto. Patay diri, patay didto. Naunsa na ni atong Philippines, di ba? Naunsa ng kalibutan, gira ning nasura, gira po ning nasura, luoy na kayo ni, dili gahapon ka ma-relax. Di ba? Mabala ka na noon ka. Kinsay mabala ka, maglantaw ron sa social media mga balita. Di ba? Lord, unsaon na lamang ni, mag-world war na. Hala. Pero bisan pa yung mga igsoon, mo world war ba ya? Huwag naa ka sa presensya sa Ginoo, makapahuway ka. Amen? Amen. So, when Jesus invites us to set distractions aside, mo na siya ang panahon na maka-fully receive ta sa iyahang kalinaw and ma-refresh. So, dili pasabot nga kailangan jud ta, kay man na gyud, kailangan ta mo get away, bakasyon, para makapahuway na gyud ka. O wala agad si Jesus, di ka kapahoy. Pani kayo kay, before ni tawag si pastor sa ako, nagtubangay mi Joshua, nagkatawa na mi kay, wala pa mi stylan, gahandom, gid mi kayang muli. Kauli, nagid kayo mo mga ginawa. Pahuway dyan dito, matumi dito, mo pahuway mi, mo relax. Pero pag abot diri, dili man, mao among gibati. Di na, kay ano, daghan ang nausob. Lahi na ang mga, naragya pa ng mga tao, pero syempre lahi na po nilang ikabisihan.
Di ba? Kami po, di na pod me the same. Di na pod me the same people. Lahi na gyud ang among expectations kay makapahuway, siguro maato didto, naaragi hapon mi laing gipanghuna-huna. So in short, din ako i-detalye, gahinukto kay ming duha. Ano man gyapon ta kapahuway sa katawa na ming duha. Dahil naka-realize mi, nagstoryahan na gid mi ko nga gipa-realize gid ni Lord sa ato abo ka ang pahuway wala sa lugar. Wala sa Philippines, wala sa Thailand, wala sa Myanmar, wala sa kung asa nga parte, nakalibutan nga Chada og beach, lami nga mountain view, kundili na agit sa presensya ni Lord. And I praise God nga iyagi nang gipa-experience. Naman nanawag si Pastor Kelvin. Yung ko nga, nakatawa dyan ko, ang first na kong tubag, nakatawa ko kay, naanay gina-impress si Lord nga words sa among hearts. So, it's God's invitation to us today. Lingyay mong tapad og ing nagi-invite ka ni Lord nga mopahuway. Praise God. You're invited to rest. Ano po siya nila? Dito or dira? Palihog na lang ko. Okay. Palihog na lang ko, Irog. Sorry. Okay, so, again, duol kang Jesus. Mo na siya step 1 para makapahuway ka. Okay, point number 2. Atong tanawon sa verse 29. No? Take my yoke upon you and learn from me. Take my yoke. Kailan mo og yoke? Yugo? Mga bagong tubo, kailan mo og yoke? Kabantay mo ng karabaw nga magdaro? Karabaw. Kabantay mo sa waka ka ng karabaw nga magdaro. Usahay, dahil kanang mga, I don't know if napanaron, pero sa unang panahon, duha gina kabuok, mag-share na sila. Kanang yoke, duha na. Inana. Ang usa ka dire sa isa ka karabaw sa usa sa pikas. Okay, mao na siya ang yoke nga gina-mention diha ni Jesus. So, sa Bisaya niingon diha nga isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaabsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. So Jesus doesn't remove the concept of work or responsibility. He redefines it. His yoke means shared labored with Him. So karon mapo nagingon si Jesus nga kay kapahuwayon man ka, pahuway ra dahil na hulat ra dira. Dili ina na ang gimi ni Jesus. Ang iyang gimi, iyang gi-redefine, iyang giusob ang buot pasabot. Pasabot, trabaho gihapon ka. Padayon gihapon ka kung asa ka gibot ang ni Lord karon. Pero ayaw pasana nga ikaw rang usa. Amen? Ayaw pasana nga ikaw rang usa. Di gina nimo kaya igsuon. Muna iyang gipasabot diha. So ni, isangon ang akong yugo og sunda ako. So it means i-guide kaniya. Kana ganing duha karabaw, imagine na sila pareho sila og yugo. Gausa sila. Ang usa ana most likely mas kusgan. Ang usa siguro mas bata, ga-learn pa. So mura pug kita. Ang gadala sa yugo si Jesus, kita kuyog-kuyog rata. Dili nimo kailangan pasanon tanan. Maupod na nga mag-amping ta o kinsa atong ka-share sa ato ang yoke. Hello? Kinsa imong ka-share sa yugo? Kinsa? Duhara na igsoon. Munang ihatag ka Jesus gyud. Make sure nga si Jesus ang imong ka-share sa yugo. See, a yoke is for two, but you are not alone. Para gid siya sa duha. And ang yoke ni Jesus fits perfectly. Perfect fit gyud siya. Dili siya pariha sa mga uban nga burden nga dili unta nato dapat pasanon. So, mo share ko nga last year, nag-start siya og 2023. 2023 October, nakat ang among visa. Kabalo ang uban ani. Pero dili tanan. Among dito man good, mag-visa-visa pa jud ka, kanang dili man gud ka taga dito. So ang among visa nakat. Turista na po may balik ang among tatak sa visa. So, ang tourist visa is 1 month lang na, ato nga time. Karon kay ni duha ka bulan. Karon 1 month lang. So, pagkahumana na usa ka bulan, adto na po ka sa immigration, bayad na po ka, patatak na po ka. Pagkahumana na 1 month ra na, balik na po ka, gawas na po ka Thailand, adto ba ka Cambodia or Laos.
Dayon patatak na po ka. Sige gyud namo nang ginabuhat kada bulan. Sige may bayad, sige biyahe kada bulan. Among lugar, naaman mi sa border, 8 pa na siya ka oras paingon sa Bangkok. Kung asa may kinahanglan mo patatak. Or kung kailangan mo mugawas sa Thailand, mo biyahe na po may glaing distansya. So gasto kayo. Kada bulan, kailangan gyud mi mo gasto og mga 30,000 ba, tung diri na, mga lapaw 50 gamay, ana dito. Imagine na, upat good me. Atong una, mamblema gyud mi Joshua, kay grabe gyud ka stressful. Asa man mi ani manguha, Lord? Nya, as in listo jud kayo, nya murag yung bugat kayo na dugay, nga gipakita ra gyud ni Lord. Mo call unto him ra gyud ta, pero say magdrama pa, bakit sabay parehan ako? Magdrama sa Lord, tabang. Tagaan ako ka ni Lord manggod. Oy, di man kita pasagdan ni Lord, amen? Di man gyud, wala gyud nagpasagad si Lord namo, pero kanabitang dugay-dugay pod namo nga gipas-an. Dugay-dugay namo nga gi-career gud nga. Atap tani ka puya kayo, dagan na pag moingon, pauli na lang dagway ta. Yung pauli mi di na mi kabalik po dito. So magunsa ang wala pa minahuman sa ministry. So when we learn to give the burden to Jesus, give the burden to Jesus. Dili pasabot nga wala mi buhaton, pero gihatag namo ka Lord. Knowing nga kana nga burden dili man na para namo nga pas-anon. Siya man ang dapat mo pasan para nato. So nakato na may nga na si Joshua nga bahala og example murag gihapon wala na usob ang among circumstance, to be honest. Wala. Murag gihapon dagan na by faith ra gyud siya kada bulan. Pero the more mo nga na-exercise nga ihatag ang burden ka Jesus, the more na nga mabisan na pud ta sunod adlaw. Sige, pila man dihay ko na to. Mga Oskalibo pa. Imagine na imong need 30. Mga Oskalibo pa. Sige, amputa. Niabot og 3. Igo na inaog. Tala naog ta. Mo biyahe rami. Bahalag di pa kaigo amo ang kwarta. With a happy heart. With a heart nga syempre medyo kulba gamay. Kita ora ba ta? Let's be honest here. Kulbaan man ta. Pero kabalubang ka nga, maabot na ka dito, mahumandag yun nga visa, matatakan ra gihapon mi. Kay di man mi pasagdan sa Ginoo. Kay dili lagi kami ang nagpasan sa yugo, si Jesus man. Amen? Kanindot kayo, kung siya adventurous, mga lagad sa Ginoo, mga igsoon. So wala ko kabalo kung sa inyong ipasaan karon. Siguro dili financial, siguro sa health, siguro wala ko kabalo, lain-lain gyud. Na maglanto ko sa mga nong kamara gyud kabalo. Di gyud ako matagan kay ga pa nag-isiraman mo. Pero di ba? Mami. Pero si Lord nakakita og si Lord nag-invite nimo karon. Ihatag nako. Kuyog ta. Nay kantang simbang Bisaya nga ganahan kay ko nga. Ang lyrics kay anak kuyog man ta unsay ako ay imuhaman anak. Kanindot no? Unsay iyaha atoa. And Jesus says here, His burden is light. Gaan. Gaan. Kasi ganahan gaan. Amen. Kasi ganahan bugat. O diba wala? Wala. So dawato nato ang yoke ni Jesus because it is light. Now, I will leave this question. Di pa ko mahuman ha. Pero I want to leave this question with you. Naa ba kay gi-carry karon nga dili dapat nimo pasaanon? Think about it, Ikson. Huna-hunaan, na ba kay gipasan ka nga, dili nimo dapat pasanon. Dapat nimo ihatag ang Jesus. Ato nang ihatag niya. So, ang yoke ni Jesus, sorry siya pagpatras. Oh, sorry. Jesus' yoke gives us purpose. Okay. Kaniganahan ko nga mo ano ani gamay. Unsay purpose aning yugo ni Jesus? Dili lang pud siya kay yes para pag-ano na nga to ang mga gipas-an, kay di lagi nato kailangang pas-anon. But ang yoke pud ni Jesus is His way of loving and serving others, or it's loving and serving others the Jesus way. Unsa man na siya? Kay gihatagan naman ka ni Lord sa iyang yugo pod, kailangan po nimo ning i-share sa uban. Amen? Kailangan pwede mo siyang i-share sa uban. Kung atong i-take, ato pong isangon ang yugo ni Jesus, we are agreeing to do His life
our life His way, sa pamaagi niya. So, unsa man na, kinahanglan natong seeing people through His eyes and showing them the same kindness, patience, and compassion nga iyang gipakita sa atoa. So, in short, sama sa grasyang gihatag ni Jesus sa atoa, ato po nang ipakita sa uban. Even to your enemies. Even to your enemies. Siguro dili good enemy, pero kakatawa ra gud nga dili kayo ni mulayhan ba? Di ba? May yana man siya ta. Kulayhan na niya. No? And kanindot kayo nga mo learn taan nga butang nga ipakita nato na nga grace nga atong na-experience. Ipakita nato na nga kindness. This yoke reminds us that following Jesus, it's not just about personal space. It's about walking alongside Him as we touch the lives of those people around us. Unsa man ay pasabot ana. Asa ka karon nakadiri. Asa ka karon gibutang ni Lord sa imong life. Siguro mga maestra naka sa school every day, kanang mga kinabuhian nga nani mo nagpalibot. You are responsible to touch those lives. Amen? Kung nag-work ka dito sa tindahan, kung naka sa workplace ni mo, office, or kung ga-eskwela pa ka, mga estudyante, responsible mo as Christians nga na-receive ninyo ang grace ni Lord, nga inyong hikapon ang kinabuhi sa mga tao sa inyong palibot. You don't have to preach dire-diretso. Pero gingnan ka ni Lord nga i-share iyahang word, then go for it. Pero what I mean is that you can start with kindness. Di ba? Kay be, giingnan ka ni Lord nga, i-share ang gospel sa imong classmate. Pero bali nimong malditaha sa imong classmate. Yato kag mo tuon na siya? Yato kag mo dawat na imong classmate nimo? Dili, di ba? So start with showing what it's like to be kanabang under sa yoke ni Jesus, under sa grace ni Jesus. So, again, Jesus' yoke is gentle. Amen? Gentle and light. So, it feels light because we do it with Him, again. And when our hearts are rested, example, when rested ang atong heart, ang iyahang love nga naadiri sa atong kasing-kasing, natural na siya nga mo. Unsa na siya mo overflow. Dagayday na siya. Okay? So, inani siya. Kung ikaw nga maestra, example, kapoy kay ka, wakay pahuway, wakay tulog, na magpabuyag sa imuhang klase, on sa imong buhaton, di ba kasaban? Patay. Masinghagan gyud. Di ba? Makasaban gyud. Kung dili man gud rested ang atuang lawas, irritable ta. Pero sulay iba, bahalag kapoy kaayo ka, pero rested ka sa presence ni Lord. Lahi ra gyud igsoon. So, dili lang na siya sa maestra, sa mga mama pod. O, di ba? Sa mga papa pod. Kapoy pod ni sila. Kapoy dyan ni sila. Di ba? Pero once rested ta, nakapahuway ta sa presence ni Jesus, kaya kayo na to nga, i-deal ning kadlaw-adlaw nga kakapoy sa physical, kay rested man natong kasing-kasing. Which leads us to the next. Okay na, kuyog kang Jesus. Kuyog kang Jesus. Kuyog ta niya kay iyahang pag-aanon ang ato ang mga burdens. Iyahat ang hatagag pahuway. Point number 3, for I am gentle and lowly in heart. Ano siya sa verse 30, I believe. So Jesus doesn't just offer rest. Dili ra pahuway iyang gi-offer nimo. Iyang gi-offer iyahang self. Okay? He offers Himself and His character invites trust. He is gentle, approachable, and kind. So kung gi-invite ta ni Jesus, kabantay mo, magsige mo kuyog, siging yung si Roville sa una, magsigis lang kuyog, sigis lang kalaan nga magsuon. Saglayo ra jud kaayo. Di ba? Ako nga magsiglantaw nila, di man good, layo ra man good. Pero kana laging makatutag lang, iksuon mo. O, ana dito, kay nga naman, sige man sila kuyog. Di ba? So, example, kanang magtiayon pod. Night times, maalaan sabing Joshua nga magsuon.
Kay nagpareha na lang nadugay daw among nawong. Pis, layo raman good. Pero, inana siya, the more mo nga magkuyog, the more mo nga magkapareha. Okay? Maybe not exactly sa porma sa nawong, but maybe sa inyong character, sa inyong nilihukan, kung sa'y ganahan ani, naganahan na po ka na dugay. Oo. So, inana siya. The more mo nga magkuyog, the more ka nga mapariha. So, the more na to nga ikuyog si Jesus sa atong kinabuhi, the more ta nga mapariha niya. Amen? And ganahan ba ta, ana? Amen. So, we will be gentle and kind too. Kasi ganahang ma-gentle dire. Mga mama. Mga gentle. Oh, exercise mo ko, ana. Ga-learn pa po ko. So, but more than that, no? More than that, kana bitang si Jesus iyang gi-offer iyang self sa atoa. Dili lang kaniya papahuwayon, iyang gihatag iyang kaugalingon nimo. Gentleness is strength under control. So di pasabot nga gentle pod si Jesus, dili na siya strong. Okay? We can trust Him with everything. Again, sa mga butang nga dili nato dapat pasanon, dili nato pasanon. And, niyon siya diha, di ba? Nana dire, mapaobsanon sa espiritu. He is humble in spirit. Dili pasabot nga humble si Jesus, nga, you know, ito na siyang, ang meaning nga humble is that, sa atong pagkaubos, kita, makasasala, dili takos, nanaog yun siya to meet us where we are. Para ma-prove niya nga, inana ti ka ka-love, anak. At tuon ti ka. Sama ragod sa pagnaog ni Jesus, diri sa kalibutan para sa atoa. So, kani nga koan, He is gentle and lowly in heart. Dili ni siya pasabot nga atong Ginoong gialagaran is. But it means that He is gentle enough and low. He can go low enough for you and me to understand. Lord, dili gid ka kasabot na sa akong gibati, Lord. Oy, kay ngano man ni Lord, wala man ako na feel ngay mo kong nasabtan. Ngano po kang makasabot, Lord, nga Ginoo man ka. Bisag nahimong tao si Jesus, Ginoo man pud siya kay gamhanan man to siya na siya power. But you see, Jesus became human, di ba? So, tanan na itong gibati, karon gibati na siya ni Jesus. So, gipakita na ni Jesus sa iyang kinabuhi para atong sundugon, atong suhiron, atong himuon nga example sa maayong sundon nga kinabuhi. So, we are God's disciples, okay? Kay si Jesus man yan, he diri as an example for us how to live, no, nga even Ginoo siya, nagpakatawo siya. So, kana kay nagsunod. Okay, nagsunod na taniya, gi-share na nato atong burden sa iya ha. Kuyog na ta kang Jesus, okay? What's next? Okay? We are now rested disciples. Okay? Kana, nidool na ka kang Jesus, gihatag na nimo, nakikuyog na kaniya, gi-share na ninyo ang inyong burden. Pahuway na ka, nakapahuway na ka, na-receive na nimo ang rest. Now, do you keep that rest for yourself? Or should you share it? Like I said earlier, responsibility na to nga i-share kung asa man tagibutang ni Lord. Now, rested disciples make the best disciple makers. Dili ka kinahanglang mamastor, dili ka kinahanglang ma-missionary para ka makamake og disciples. Hello? Dili kailangan igsuon. Imong mga ginikanan, mga amahan, inyong pamilya mo'y una ninyong i-disciple. Inyong pamilya. Your first ministry is your family. So siguro teacher ka, siguro gatrabaho ka o I don't know unsa nay mga trabaho diri, but your first ministry is actually dili ang worship team kung taga-worship team ka. Kung galid ka sa UFW, UFM, sa mga bata, dili na mao imong first ministry. Imong first ministry, imong pamilya. And you are a discipler. Okay? Okay? And you will disciple your family. Mga fathers, okay, bago lang tayo nag-celebrate ng Father's Day,
Di ba, atong last Sunday, and I think, yeah, karon mag-celebrate ang church pod. Fathers, dili ko father, pero fathers, mo gini siya ang assignment ni Lord for you. And ang atong mga ulitaw diri, one day you will be fathers too. It is your responsibility to disciple your family. Amen? Okay, lingi ang mga gwapo dihang papa, kihat-kihati. Okay, it's your responsibility. And mothers also, wives, husband and wives, partnership na siya to disciple your family. And of course, after example, kung di pa gid ka married, dawa pa kay husband and wife, syempre, kung asa lagi ka gibutang ni Lord, mga estudyante. Okay. It's your responsibility to make disciples. So, again, people are drawn not to performance, but to peace. So, example, okay, naay isa ka minister nga maayo kayo mga istorya. Maayo kayo, basta maayo kayo, talented kayo, dagan kayo skills. Pero, grabe ka problematic. So, okay, nakoy kaila. Labitan mo kaila niya. So, i-share na ko siya. Dugay na siya nga missionary dito. Dako na silang ministry, dito. Pero, pag magkuyog kapuyon ko pagkahuman. Kay puro man problema yung isgutan. Anak ko, Bok, pwede di ako siya, pwede di na sa tamapit dito. Love yun ako siya, pero kapuyan ko. Nga naman, wala siya'y kalinaw. Now, kung inana nga to energy, kanang inana nga to ang mga emotions nga kanunay nga ipakita kay tungod kay wala ta kapahuway, dili maganahan ang mga tao mo duol sa tua. Tinuod na siya. Let's be honest. Pero, kung bahalag, daghan kay kag problema, pero malinawon kay igsuon, ganahan ang tao mo duol nimo. And, they will want what you have. Because you will reflect the rest that comes from Jesus. Amen? Kung na-reflect ni mo sa imong kinabuhi ang pahuway, nga gikan kang Jesus, natural, madanigid ang tao sa imo. Nga naman ni siya man. Kabalo siya kung daghan kini siya problema, pero may ara magignaw. Di ba? Wala ra may problema. So, mas attracted ang tao sa, nga, like, maki-friend nimo, maki-halubilo nimo, and that, my brothers and sisters, is a very good way to start, like, start nimo nga introduce ning Ginoo nga imong gialagaran. So one thing I have learned being in the field, kay dito gyud sila, dili gyud pud nimo sila pwedeng ditsoon og kita diri kay pwede man ta mo tindog sa daplin sa dalan og magwali no, pwede man ta na dito aside nga dakpon ka. Aside nga dakpon ka dito og mangwali kas daplin, yes, dakpon ka, gahi gyud sila. Gahi gyud kayo sila. Kay grabe pud lang pagtuo sa ilahang Ginoo. So ang imong buhaton gyud pinaka good step nga among na-learn dito, mga amigo sa gyud ka. Mga amigo ka, dahil ipakita nimo sa imong kinabuhi nga lahi ko kay mao ni ang Ginoo nga akong gialagaran. Lahi imong kinabuhi, makita gyud nila nga different gyud ka. So inana na siya. So mo-apply po na sa atua diri. Usahay dili nimo kailangan nga ditsog ingon nga kanang friend, pangay nagpasaylo kay hapit nang balik si Lord. Usahay dili nimo kailangan ditsunan na. Ipakita ang unsa ang kinabuhi nga nagrasyahan ra pod. Sometimes, moingon magid si Lord, okay, share. Pero most of the time, mo start gid siya sa makita sa tao sa imong kinabuhi. Mo gina siya pinaka-believable. The world is tired. You found the answer. Unsay solusyon? You found the solution sa kakapoy sa kalibutan. Now go share it. Tap your neighbor o imong tapad, ing nga go share it. Share it. Okay? We are all called bitaw to make disciples. Diba sa Matthew 20:28, we are, ningon si Jesus before siya ni Kayab, diba ningon siya, go therefore and make disciples of all nations. Dilira na para sa mga pastor, dilira na para sa mga missionaries, dilira na para sa church leaders, dilira na sa worship team, para na natong tanan, kinsa may nakadungog, diri sa sulod, abot diha sa gawas, para na natong tanan.
nga mando ni Jesus. Mandate. Sakto na to. So, kana command ni Jesus para na siya sa tanan. And now, karon nga panahon, kailangan gyud nga tinuoray pud imong ipakita. Sa kadaghan ng, false prophets, mga false teachings, dapat gyud tinuoray. And it starts with being rested in the presence of the Lord. Amen? Starts with being rested in the presence of the Lord. Kaya nga naman, kung dili ka rested sa presence ni Lord, pasabot, wala kay ampo-ampo. Pasabot, wala kay basa-basa sa Bible. Na wala kay ampo-ampo, basa-basa sa Bible, unsaan pagkita sa mga tao, nga Kristohanon ka. Unsaan pagkakita sa mga tao nga na si Jesus sa imong life. Amen? So being rested, of course, back to basic yun na. Being rested in the presence of God is, balik yun ka sa imong quiet time with the Lord. Praying and reading the Word of God. Ay, nalimot ko. Amen. Napa ba mo diha? Dili na po siya mairog. There. Salig sa iyang kasing-kasing. Okay. So, being rested pod means dapat nagsalig kita sa Ginoo. Amen? Pangutanay mong tapad, bi. Salig ka sa Ginoo? Usahay baya, kailangan ta pangutanon na. Kay usahay, malimot man ta. Di ba mga ikson? Malimot man ta og salig. Kay usahay, magsaligtas tong kaugalingon, usahay magsaligtas sa tong sweldo, usahay magsaligtas sa tong paabuton. Di ba? Hello? Usahay magsaligta na. Ay, na ako'y maabot karong kuan. Magsaligta niya, og di maabot, unsaon man. Ha? Di ba? Or usahay magsaligta kay basko gratag lawas niya. What if mukalitrag? Di ba? Ang lawas na to is, di ka mag-expect. Di ba, mga ikson? Wala gyud kasaligan diri sa kalibutan. Even imong insurance. Kakasalig ana. Wala gyud ikson. Salig lang gyud kang Jesus. Salig sa iyang kasing-kasing nga iyang gi-offer nimo og nako. Natong tanan. Saligi siya nga kanaiyahang love para nimo tinuray. Saligi siya nga iyahang tabangan. Saligi siya nga kanang yugo niya gaan og dili bugat. Ug makapadayon ra gihapon ka sa imong mga ginabuhat tungod kay uban nimo siya igsuon. Amen. Arita sa last na. You will find rest for your soul, for my yoke is easy and my burden is light. Nastorya na din, naistorya na ni siya in advance. So, agyan na lang nato. This is not temporary relief. Dili siya karon ra. Karon, Lord, bugat kayo, Lord. Grabe, Jud. Tabangi ko, Lord. Then, mahuman na. Okay na, human na. Dilira na diha kutob mga igsuon. This is a soul deep peace. Kinailadman gyud, kinaubsan gyud sa imuhang kalag. Kana siya nga klase sa kalinaw o kapahulayan. Maunay ginahatag ni Jesus. Dili katong pahuway nga mawala ra. Mawala siya kay mupalayo ka Jesus, syempre mawala siya. Pero kung mupabilin kaniya, kuyog ragyog kaniya, sige, di na mawala iksuon. It's so deep. Dili siya escape, nga murag para maka-eskapo ra kasi mong mga problema, kung dili tagaan kaniya og empowerment, tagaan kaniya kusog, tagaan kaniya og courage, tagaan kaniya kaalam sa ano yung pag-handle sa imong burdens, sa imong problema. Dili siya temporary. It's more than just like saving you. Di kay, sige, luwason ti ka karong adlaw anak. Dili ra siya inaigsoon, kun dili tagaan kaniya gyud og i-enable jud kaniya. So it's easy doesn't mean effortless. Okay, let's be clear ha. Dili ni siya katong sayon nga as in pasayonon na ni Lord imong life. Dili na siya pasabot nga nana. Dili pasabot nga di na ka mag-effort. It means tagaan kaniya og well-fitting and sustained strength. Kusog ang iyang ihatag igsuon nga makasustain nimo. Kaalam pod. And rest is not found in stopping all activity, or rest is not the absence of purpose. It's the presence of Jesus in our purpose. So atong sabton karong buntaga igsuon nga dili ni siya katong klase sa rest nga ang akong ginaistorya ron ha. Dili ni siya katong klase sa pahuway nga
Kaya pwede kang matulog nga pag mata nimo kapoy ra gyapon ka. Nya, bantayin ninyo, mubakasyon ka, kay mo pahuway, pero pag uli nimo kapoy ra gyapon ka. Di ba? Kay gikan mong nagtampisaw sa dagat, init kaayo, biyahe. Yang mga mama natablawan og hipos sa mga lipuson, maggukod sa mga anak, o ginagulok doon ng anak, pero kasabanan ra gyapon, kapoy ra gyapon, di ba? Di ba? Dayon, kapuyo na po kag una-una, kay pagkahuman sa imong pahuway, trabaho na po ka. Kung inana, manggod siya igsoon, magtuyok-tuyok, mangguna, dili, gyapon ka kapahuway. Di ba? Dili, gyapon ka kapahuway. Pero, kung kani nga klase nga pahuway, kani atong gihisgotan karong buntag ang mga igsoon, pahuway, diha kang Jesus, naani mo, bahalag, gikapoy pa kasi mong bakasyon, bahalag, mo trabaho na po ka ugma, lunis na ugma na po, di ba, mga teachers? Pero, pero, bahalag lunis na po ugma, kung naa si Jesus, nga imuhang giuban, nga nagpasan, ani nga mga burdens, mauna siya tinuod nga pahuway. It's the presence of Jesus in our purpose. And rest empowers us to live and serve with joy and lightness. Natay kalipay nga mag-serve. Kaya sa tinuray ras, diris kalibutan, wala agyoy hayahay. Wala agyod. O dili magkahinuman ang problema. Di ba? Hantod buhi pa ta, hantod napataan ning lawasa, hantod napataan ning broken nga kalibutan, ani nga broken nga lawas. Hello? Hantod napataan ni diri. Di gyud siya mahuman. Masulbad ang usa, nanapoy lain. Makusga na ka diri nga area sa imong life, nanapoy laing area sa imong life, masulayon ka ni Jesus. Amen? Pero, salamat sa pahuway nga gikan kang Jesus. And He will enable us to rest. So, magpadayon sa iyang kapahuwayan. Again, mga igsoon, ay four kung nga gimension. Una, makapahulay gyud ta diha kang Jesus, humuduol ta niya, ug atong ihatag niya nga ato ang mga burdens. Kadua, kuyog, kung kuyog nato siya sa ato ang pag-atubang ining tanan natong problema. Ikatulo, kung atong saligan ang iyang kasing-kasing nga iyang gi-offer nato. So in short lang gud, salig ta sa iyang gugma, mga igsoon. And fourth, padayon sa iyahang kapahuwayan. So, this is my conclusion. Pahuway sa iyang presensya. Balik-balik na ni mga igsoon. Kabalo ko, sige na jud ang kadungog ani kay ako pod na anak ko, Lord. Sure ka? First time yan ako, Lord mo, tindogs tubangan sa Santa. Sure ka mo na akong i-share? Kaya balik-balik raman ni Lord. Pero sa tinuoray ra, balik-balik, permitang makadungog, pero kinahanglan na to. Amen? Kaya gipang kapoy mangyud ta. Amen? Kapoy. O gikapoy sab ang kalibutan mga igsoon. Kinahanglan kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga mga followers to Jesus. We have to be rested. Why? So that we can share this rest to this tired and dying world. We are approaching the last days, mga igsoon. Yeah. Tinuod yun na siya. Sige po, utro po na, balik-balik. But it's true. It's the last days. And mas ginakapoy ta. Mas mamugnaw ta, whether we like it or not. Makahadlok siya mga igsoon, pero daghang namugnaw. Daghan na kaing nag-compromise sa ilang faith. Okay ra ni buhaton. Kay gibuhat bitaw sa uban. Okay ra ni buhaton. Kay kani nga Christian nga kuan, gabuhat kani sila. Okay ra ni, mo compromise ra mi. I will do this. Okay ra, walay nakakita. Daghan na kaayo. Dili na mabinag sa daghan na kaayong compromise na tabo sa mga Kristohanon karon. Daghan na kayong namugno sa ilang pagtuo. Nya og di ta magbantay, daghan na po kayong mga false prophets, false teachings. Di paduol na sila dire. Di ay, karon pa ko kabalo. Paguli. I don't know if kabalo mo. Pero what I mean is that anywhere, bisan sa internet lang gud, tanan naaman diri sa internet na. Halos tanan siguro, naana sa ganana na dito sige sa Facebook, TikTok, I don't know. Ug di ta magbantay mga igsoon, maluya gid ta. Ug di ta magbantay igsoon, ma-discourage ta, mahadlok na ta. Maka-feel na ta ng mga butanga, which is normal kay tawo ta. Pero dili ta malimot igsoon nga dapat una sa tanan, kita
kung makabati taan nga mga pagbati, naatay kadaganan, ug naatay kapahulayan. Amen? So, kapoy man lang tao ng kalibutan, kay gikapoy po na sila, pero dapat kita well-rested. Dapat kita, bahalag na po tayo ginaatubang, kabaluta nga makapahuway ta sa presensya sa Ginoo. True rest is found only in His presence, the Prince of Peace. Rest is not a luxury, it's a necessity for all who will follow Him. I mean, if kailangan mo bakasyon, go. If kailangan mo ato sa dagat lagi, kay manghupaw ra sa kadito, go! Di ba? Kung kailangan ni mo mato sa coffee shop, kay dito po ka manghupaw sa coffee shop, go! Ato mo sa kape di manubag, oh, di ba? Tinodikson, if you want to take a break, take a break. Pero sa imong pag-take og break, ayaw kalimot nga dapat ubanin mo si Jesus. Amen? Dapat ubanin mo si Jesus. Rest is worship. Rest is trust. Rest is obedience. Lingyaw sa imong tapadog na deserve ni mo pahuway. Ayaw nagpaabot nga mahuman imuhang trabahoon. Ayaw nagpaabot nga mudaghan imong kwarta nga gitigom. Ayaw paabot nga makompleto katukod imong balay para ka mo pahuway. Pahuway igsuon. Pahuway sa presensya ni Jesus. Amen? Hallelujah. So, yes, not tomorrow, not when you feel you're stronger. Karon dayon, mga igsoon. Mupahuway ta sa iyang presensya. Amen? So, salamat sa Ginoo. Magampo ta. Let's bow down our heads. Father, we thank you so much, God, for your message this morning. And we thank you, Lord, nga sa among kakapoy, sa among mga kabalaka, sa among mga problema, sa among mga burdens, Lord. You are with us, God. And thank you nga today you are reminding us, Lord, that rest only comes from you. True rest, Lord, diha lang namo makaplagan ka nimo, Father God. And so, Lord, today, this morning, Father God, I pray nga matagusa ka namo diri Ginoo. Lain-lain man mi og giatubang, lain-lain man mi og lain-lain mi gipas-an, Ginoo. Pero salamat, Lord, nga makaduol gyud mi diha nimo, Lord God. Salamat, Ginoo, nga nagpahinumdum ka namo kanunay bisan kami malimot, Lord. Salamat, Ginoo, nga this message this morning is a gentle nudge from you. It's a gentle nga pagkuhit or pagtapik gikan diha nimo, Holy Spirit, to remind us nga dili namo ni kailangan pas-anon nga kami lang. Salamat nga anaa ka sa kanunay, Lord. Salamat nga kanunay kang nagahawit. Salamat, Lord, that at this very moment, imong gakson tong mga gipangkapoy. Salamat, Lord, nga katong may mga panginahanglanon, Lord, ikaw maga-provide. Salamat, Lord, nga katong nagkinahanglan og kaayuhan, ikaw mag-aayo. Salamat, Lord, nga ikaw magahatag og favor sa nagkinahanglan og favor. Sa nagkinahanglan og kusog, ikaw magahatag, Lord. Salamat, Lord, nga imuha ming andamon sa matag adlaw, Ginoo. Kay Lord, ikinahanglan gyud ka namo, Lord. Ikinahanglan gyud namo, Ginoo, ang imong paggiya ug paguban ug pag-lead ka namo, Lord God. So, Lord, we just thank you. We thank you so much for your wonderful word this morning. We thank you for your great love for us. And God, we pray that you seal these words today in our hearts. You seal this nga mo kining balon-balonon ug amo kaning huptan, Lord God. And Lord, sa mga panahon nga malimot mi pahinumdumi na pud mi, Lord. Na kinahanglan mo anha ra jud mi nimo para makapahuway. So God, we thank you and give you back all the glory, all the honor, all the praises and thanksgiving in Jesus' name. Amen.